Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para magatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyada ng mga chika. And balik bansa na ang ating pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na si Michelle Marquez D. Kahit hindi niya naiuwi ang titulo at corona mula sa naturang International Beauty Contest, nagbubunyi pa rin ang buong sambayan ng Pilipino sa kanyang pagbabalik bansa. Umabot si Michelle hanggang sa top 10 ng top 10 finalist at kinwestiyon at naging controversial pa nga ang pagkakalaglag niya sa top 5 dahil sa pagkakamali ng Miss Universe organizers. And makalipas ang isang buwang pagkawala sa Pilipinas, nakabalik na ang beauty queen sa Maynila mula sa Los Angeles sa Amerika. Mismo si Michelle nga ang nag-share ng mga litrato at video kung saan makikitang nagkakagulo ang kanya mga taga-suporta na talagang sumugod pa sa airport para salubungin at makita siya ng personal. May isa pang video na pinagkakaguluhan nga si Michelle mula sa isang sasakyan bitbit ang bandila ng Pilipinas. And sa ilang mga pictures makikita din ang nanay ni Michelle na si Miss International 1979 Melanie Marquez na all out ang support sa kanyang anak. And sa kanyang caption sa Instagram post, kanya nga sinabi na feels good to be back home dito sa Pilipinas with or without the crown. All of you made me feel like I was a winner. Quote and unquote yan. And hindi may kakaila ang napakainit ng suporta na natanggap ni Michelle mula sa kanyang mga tagahanga. Ayon pa kay MMD, quote and quote, it was definitely not an easy road to get to this point but everything was well worth it. Madami pa tayong pagdadaanan and I can't wait to bring you along the ride with me. Mahal na mahal ko kayo, #Filipinas. And hindi man nanalo si Michelle ay nakapag-uwi naman siya ng ilang special awards kabilang na dyan ng Fan Vote, Spirit of Carnival Award at National Costume. Samantala, iniiwasan ng kapamilya TV host na si Kim Chiu ang issue ng umunoy paghihiwalay nila ng kanyang long-time boyfriend na si Sian Lim. Hindi pa rin diretsang inamin o dininay ni Kim kung totoo nag-break na nga sila ni Sian tulad ng mga naglalabasang balita sa social media. And sa isang panayam, nakiusap ang dalaga na ibalato na muna sa kanila ni Sian ang tungkol sa balitang nagkanya-kanya na sila ng landas makalipas sa mahigit isang dekadang relasyon. Bago ito, dininay ni Kim na naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend matapos mapansin ng mga netizens na napakatagal na nilang hindi nagpo-post ni Sian ng pictures nila together sa social media. And ang huling pagkakataon na nagbahagi ang actress ng mga litrato nila ni Sian sa Instagram at YouTube ay noon pang July 30, 2023. Ito yung pagbabakasyon nilang dalawa sa Hong Kong. And sa IG post ni Kim noong July 16, may kita naman ang sweet moments nila ni Sian habang namamasyal sa Hong Kong. And nagkomento pa ang aktor sa post na yun, quote and quote, hala, parang first week nung nililigawan pa kita. And isa pa sa mga napansin ng ating mga fans o ng mga ating mga kachismis na never daw nag-congratulate si Sian sa matagumpay na serya ni Kim na Linlang, kung saan nakasama ang actress nakasama ng actress na sina JM De Guzman at Paolo Avellino. Ayan, ayon sa ilang netizens, isa si Sian sa mga nauunang bumate kapag may mga bonggang achievements si Kim, kaya feeling nila mukhang naghiwalay na ang magjowa. Ngunit pero may mga IG followers naman si Kim na nagsasabing baka may pinagdaraanan lamang ang dalawa o posible naglaylo lang muna dahil may kanya-kanya silang bagong project sa ngayon.
ating susubaybayan ang ganap sa kanilang dalawa. Pero heto, pagkatapos ng linlang bibida uli sina Kim at Paolo sa Pinoy adaptation ng hit Korean series na What's Wrong with Secretary Kim, habang si Sia naman ay bibida sa upcoming Kapuso series na Die Love Repeat kasama si Jeneline Mercado. May mga dalawa tayong mga teleseries na aabangan, mga kachismis. And ito pa nag-throwback si Alessandra De Rossi sa naging struggle sa challenges na hinarap niya bilang actress, lalo na nung baguhan pa lamang siya sa larangan ng pag-arte. And sa panayan ng veteran entertainment writer at talent manager na si Aster Amoyo sa kanyang YouTube channel na TikTok, inamin ni Alessandra na marami na siyang tinanggihang offer dahil hindi siya naniniwala sa ipinaglalaban ng proyekto at sa mga ipinapagawa sa kanya. Sabi nga ni Alex o ni Alessandra, quote and quote, it's the role, it's the message, it's the co-actor, yung ganon. Parang wag naman yan, may ganon ako. And dito na ibahagi ng actress ang naging experience na sa isang direktor na ipinahiya siya matapos tumangging gawin ang isang eksena. Quote and quote bata pa lang ako nung ganun na ako, 13 years old nga, nasigawan ako, nakatayaw ko ganyan. Sabi niya, hindi ka sisikat, mayabang ka, namimili ka. Kasi ayaw ko makipag-kissing-sing nung time na yon. 13 years old, so sa harapan ng nanay ko yon. And kumbaga mga kachismis hindi nga nagustuhan ng younger Alessandra ang ipinapagawa ng director sa kanya. Patuloy pa niya, quote and quote, in my head pwede palang lumaban pag sobra na. Doon ko nakita sa mami ko na hayaan mo muna siyang tumalak ng 30 minutes kapag sumobra na, kapag yung hostisya na pwede mong isigaw, di ba? Pwede na. O di ba parang ipinaglaban pa siya ng kanyang mother doon sa nasabing director sa pinapagawa sa kanyang role. And doon nga napagtanto ni Alex na kailangan niyang mamili ng projects kung ang kapalit nito ay ang kanyang puri at dangal. And iniisip daw din kasi niya ang kanyang mga taga-suporta at kung ano ang posible maging epekto ng gagawin niya sa pelikula o teleserye sa mga manonood. And bibita si Alessandra sa GMA Pictures at GMA Public Affairs movie na Firefly na isa sa mga official entries sa gaganaping Metro Manila Film Festival 2023. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.